kabagting. It's Saturday. It's rainy Saturday today. Ayan po mga kabagting, tayo po ay habang maulan, gagawa po tayo ng cucumber kimchi. Ito po yung ating mga kakailanganin. Ayan po yung cucumber. Ayan. Ito po ay China cucumber. Malambot po yung balat niya, parang yung cucumber din ng Riyadh, pero medyo may buto nga lang po, pero hindi kagaya ng local na cucumber. Masarap po siya, manamis-namis siya, kaya nagtry po akong gumawa ng cucumber last time at cucumber kimchi. At masarap po siya, kaya uulitin po natin. Medyo mahirap lang po hanapin itong ganitong klase ng cucumber. Naka-timing pa po kami. Ito po yung mga ingredients niya. Ayan po, cucumber, white onion at spring onion. Ayan po, white sugar at yung ating chili flakes. Meron naman pong chili powder niyan, kaya lang mas maanghang siya. Ayan, ito po yung salt. Bababad po muna natin yung cucumber sa salt after natin i-chop-chop para matanggal po yung ibang water. Then ito po yung white vinegar and sesame oil. Yan lamang po. Yan po mga kabagting, i-slice na po natin yung cucumber. Pag medyo maliit po yung cucumber, mas maganda kasi mas less ang kanyang seeds. Pero yung seeds po niya malambot at saka tama lang. Hindi kagaya ng local na cucumber na sobrang lalaki. So yan po. Yan, meron po ditong medyo malaki. At ito po hahatiin natin para hindi masyadong malaki yung slice niya. Pero kung medyo po maliit yung cucumber, pwedeng wag nang hatiin. Yan. At yung pong dulo niya ay medyo malalaki ang buto. Kaya pwedeng tanggalin, pwedeng hindi na rin. Kasi pag natin ng asin, ibababad po natin ng konti. At least 30 minutes para mag-excess yung kanyang water. Babad po natin sa asin ng mga at least 30 minutes. Pag nakita nyo pong marami ng tubig, yun, itapon nyo na po yung tubig niya. Then, yung asin po ay, kung i-measure nyo po, mga at least 4 teaspoonfuls. 4 tablespoon na salt. Para po yung para po mabalance yung niya. Tutubig na po siya. Itong cucumber po na ito, mas watery siya kaysa sa yung mga imported na cucumber. Pero okay lang po. Set aside po natin for 30 minutes. Medyo payat lang po yung ating mga onion leaves. Pero kung meron po kayong mas mataba na mas masarap kasi mas maganda kasi
Malalasaan mo talaga. Pero kung wala, okay na rin po ito. Malasa naman din po ito kasi natural. Ito po ay galing lamang sa aming garden, kaya ganyan siya kapayat. Kasi wala siyang mga chemical. Ito po yung ating white onion. Pwede niyong hiwain ng haba lang. Pwede mo namang putulin. So ako pinuputol ko na lang para hindi masyadong mahaba. Huwag lang masyadong manipis kasi masarap din po pag nangunguya yun. Yan. Yan po mga kabagting, tinanggal ko na po doon sa pagkakababad at tingnan niyo po yung kanyang excess na water. Yan, nilagay ko na po dito. Pinagsama-sama ko na yung dry ingredients at ngayon po lalagyan natin ng rice vinegar. Minsan po itong rice vinegar to taste na lang kasi pag ano po sobra namang asin. Then ito pong sesame oil, isang puno din po dito. Ito po ay 1/4. Ayan. Simutin na natin. At medyo saktong-sakto na lang yung ating sesame oil. Dapat pala yung binili ko malaki na. Medyo mahal. Medyo may kamahalan kasi. Pero nilak pala ni Anding. Tansya. Sakto lang po yung tamis niya. Yung namis-namis niya at ahang niya. Sarap. Lutong. Sarap papakin. Promise. Ready?